Lenny tayo! Oh, ayan. Napanood mo yun? Oh, matagal na. Oh, dahil Thursday ngayon, mga batang helmet, throwback muna tayo. So, nagkaroon nga ng chikahan, Juga Par, si Mayor Lenny Robredo at si Prof. Shelo Magno. Kailan yan? Parang ano na eh, mga siguro magto 2 years ago na kasi August something yan, August 2024 na nangyari yung chikahan. At nagpunta nga sa Naga sila Prof. Doc Shelo Magno. And ayan nga, nakachikahan nga niya si Mayor Lenny. So mga hindi pa nakakapanood about dyan, eto panoorin po natin. Ang kasama natin today ay si VP Lenny Robredo. Nandito po tayo ngayon sa Naga dahil si VP ay may program ng training ng local officials and sangguniang kabataan on good governance. So magandang gabi, VP. Magandang gabi, Professor Shelo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan. So my first question to you is, kasi nabalitaan namin that you will be running Yes. for mayor of Naga. Why? And why did you choose to run as mayor instead of a position at the national level? Ako maraming reasons. Naging congressman ako, naging VP ako. Nakita ko na din, parang I know myself better now. Nakita ko kung saan yung mga strength ko. Pero despite that, hindi ka agad nag-decide na mag-mayor. Pero yung circumstances dito sa lokal, parang nagkaroon ng need for change. And tingin ko perfect opportunity ito. Parang excited ako because of many things. Pero perfect opportunity siya na gawin yung mga bagay na una pinapaniwalaan. Paminsan kasi when you talk of good governance, parang napaka-abstract na concept niya for many. Marami na nagsasabi na sinusubscribe namin yan, pero parang hindi klaro kung paano siya nagtatranslate na better services for the people. So parang doon ako excited about. Gusto ko ipakita na if the systems are in place, kung yung transparency, saka accountability ayusin, kung yung constituency empowered, talaga magta-translate siya to better services. Yeah. So, parang binanggit mo, there are things that excite you about becoming the mayor of Naga. If you can identify 3 priority things na kung bago ka matapos as mayor nagawa mo, what would that be? Tatlo lang. I know, mahaba listahan mo. sobrang haba ng listahan. Tatlo lang. Ito, hindi ko alam kung nasa order of priority siya, pero tingin ko pag-ayos ng City Hall. Pag sinabi kong pag-ayos, yung lilinisin, professionalizing the bureaucracy, ayusin yung priorities pagdating sa budget, pagdating sa spending. Kasi yung paniniwala ko talaga, again, nagtatranslate ito to better governance and nagtatranslate siya to better services for the people. Kasi pag hindi maayos yung bureaucracy, tao din yung nagsasuffer. So maraming mga mali na kailangang ayusin, maraming mga parang nakalimutan ng mga values na kailangang ipaalala. Tapos yung pagtingin talaga sa yung parang pagtingin sa government position saka sa public service na ito talaga yung instrument para magbigay ng maayos na serbisyo sa tao. Kasi parang sobrang dali lang na magsabi na ito yung priority ko. Pero pag hindi kasi maayos yung pinanggagalingan, tingin ko. So yun yung number 1 priority. Tapos number 2, siguro isasama ko yung health saka education. Ito iba siya in the sense na gusto kong ipakita na may mga bagay na doable. Halimbawa, sobrang kulela tayo pagdating sa international assessments, sa literacy, sa numeracy. Parang gusto kong magpakita ng innovativeness na mag-create ng isang modelo na magbibigay ng better outcomes, including health. Halimbawa, napakababa ng malnutrition namin dito, pero gusto kong ipakita na possible yung zero siguro hindi zero stunting kasi di ba pag after the age of 5 irreversible. Yeah. Pero parang para sa akin pag 0 to 5 dapat
dapat ma-achieve ko na wala nang stunting dito sa amin para yung generation nila ay ma-stop na yung parang cycle. Tapos yung pangatlo, environment. Considerably grabe yung economic progress sa Naga, pero hindi siya nagtatranslate to livability. Hindi siya nagtatranslate sa livability sa sustainability. So, gusto kong gawin na kasabay ng pagprogreso yung pangangalaga sa quality of life ng tao. While I was listening to you, parang nararamdaman kong lumalabas yung pagka-ekonomista mo eh. So the first one is about efficiency in governance. The second one is about human capital. And then the third one is sustainable development. So 3 things, very specific, but they're actually very broad. And I'm looking forward to seeing na these things happen in Naga, especially when you become a mayor. Now, I'm gonna ask you light questions. Number 1, what is your favorite movie? Ako meron akong dalawa. Sobrang babaw ko pagdating sa movies. Ayoko ng mga thinking movies. So, sa akin, mahilig ako sa mga romantic na comedy. So, ang dalawang favorite ko of all time, yung Love Affair. Favorite ko din yun. Saka Sabrina. Yes. Pero, kakaiba ako ng iba kasi parang karamihan sa mga friends ko, mas gusto nila yung original version. Pero ako Unfair hindi. to remember. Ako mas gusto ko yung mas bagong version. Yung si Warren Beatty saka si Annette Bening. Tapos yung Sabrina naman, mas gusto ko din yung newer version. What's your pet peeve? Dapat sumasagot sa text messages. Hindi kasi kasalanan ko din yun. Ang bagal ko ako number 1 na nakaka-irk sa akin, yung nang-look down sa mga hindi nakadamit ng maayos o hindi yung katayuan sa buhay hindi okay. Ako maraming instances in the past na may mga pinatulan ako because of that. Halimbawa, one time nasa yung sa passport application, nakikita ko na yung nasa other end of the window sinisigaw-sigawan isang matanda. So ako naiinis ako noon na pag nakabihes hindi kayang Igalang. Hindi, pag nakabihes, sobrang grabe yung Special. pagkasikaso. Pero pag mukhang Nakachinelas. simple lang, iba yung treatment. So, ako, number 1 yun for me. Kahit halimbawa kahit mga personalities, makikita mo syempre sa YouTube, sa videos nila, o may mga ini-interview, iba yung demeanor nila pag mayaman yung ini-interview kumpara sa demeanor pag mahirap yung ini-interview. O sige, dapat pala yung treatment ko kay VP Lenin, katulad lang yung pag-interview ko sa mga... Napanood mo na ba, VP, yung YouTube ko? Hindi pa. Napanood mo? So alam mo na kung anong mangyayari sa'yo at the end of the interview. Ayan ha. But before we go there, I have another light question. If you're given the chance to select another life ng famous person. A famous person? Oo. Who would you choose na i-relive yung life na yon? Hindi ko yun napag-isipan, pero dapat famous. Sige, hindi na lang famous. Hindi, kasi bibigyan ko lang ng context. Yeah. Parang nung pumasok ako sa gobyerno, lalo na nung VP ako, parang parati kong wini-wish na sana hindi ako napasok sa ganitong buhay. Mas preferred ko nung yung asawa ko yung nandun. Na yung parang public service pa din ako pero nasa background. Pero dun sa sunod mong question, meron ako mga hinahangaan. Pero not necessarily gusto ko yung buhay nila. Halimbawa si Angela Merkel noon. Gusto ko siya hindi lang dahil mahusay siya. Gusto ko siya hindi ako agree sa lahat na pinanindigan niya. Pero gusto ko how she was able to separate her private life from her public life. Halimbawa sino pa ba? Halimbawa si Michelle Obama. Oh, tingin ko nagamit niya yung power and influence niya
to make things happen. Sino pa ba? Si Jacinda Ardern. Sobrang hanga ako sa kanya, especially during the time of COVID. Dahil tingin ko, nagamit niya yung power of communicating para maging maayos yung COVID response ng bansa niya. So, iba-iba. Halimbawa, Tsai Ing-wen ng Taiwan. Tingin ko, napaka courageous na leader na hindi nagbabuckle sa pressure ng mas malalaking tao. So, for many different reasons. They're all empowered women, diba? Since you mentioned about serving government and you preferring to be in the background, but unfortunately, you were the vice president. No? And I also serve governments. I was wondering, I was actually curious, what are the things you hated the most while in government and what are the things you loved the most while in government? Ako dun muna sa love. Sige. Ako tingin ko yung pag nasa gobyerno ka kasi nabibigyan ka ng platform, 'di ba? You are in a position to make things happen. And ako nakita ko to first hand, hindi nung VP ako. Kasi nung VP ako, wala naman akong powers eh. Pero nakita ko to nung nag-Congress ako. Kasi yung background ko before Congress, ako development work. Nasa alternative lawyering ako. Parang part of our work was draft bills. Tapos pinapedal namin. Naglalabi ka, Oo, no? naglalabi kami. Tapos bigla na lang na nasa Congress na ako, parang it dawned on me na, hindi ko na kailangan mag-lobby. Ikaw na yung Ako na magpa-file. mismo. Pero having said that, yung bad part about it is that ang daming layers na kailangan mong gawin for you to be able to make things happen. Halimbawa, sa Congress, hindi enough na meron kang mahuhusay na batas. Kailangan mo talagang laruin yung sistema. Pag sinabing laruin, na parang matutunan yung sistema kung paano mo maisusulong yung... para sa akin, parang difficult lesson yon. Kasi siguro sobrang naive ako to think na enough yung good intentions. Right. Parang enough na may tumutulong sa yung makukusay. Hindi pala. Kailangan yung politics part, you have to play it. Tapos yung isa siguro, how... Yung hindi pa isa, dalawa. Pero yung pangalawa, parang how bureaucracy actually limits yung parang the power of government to change lives. Mahilig tayo sa mga one size fits all, mahilig tayo sa sa yung sobrang to the letter na paminsan, lalo na pag halimbawa mga sakuna, and I'm not talking about parang expenses lang ng gobyerno, pero yung sobrang bureaucratic in the sense na sobrang powerful yung nasa taas. Tapos sa pagbababa ng posisyon, nadi-disempower na yung mga nasa baba. Tapos yung pangatlo, yung wastage ng government funds. Yung walang pera for the necessary things, pero nakikita mo kung gaano sinasayang yung pera ng gobyerno. Parang parati mong iniisip na, halimbawa ngayon nasa Angat Buhay kami, nakikita namin yung presyo ng, sabi natin, classrooms. And kami nagbe-build din kami, yung pag-gobyerno nag-build, ganito. Tapos, sana binigay na lang yan sa amin. Tapos, ang daming yung patronage na yung politics na pinagkakagastahan ng grabe ng gobyerno ngayon. Parang nasasayang ka na kung ginagasto sana ito sa programa, mas sustainable yung reforms na mangyayari. Kesa yung magbibigay ka ng pera, tapos after a week, ubos na yung binigay mo, tapos wala namang change na nangyari, mahirap pa din yung binigyan mo. So, ang dami kong frustration. Salba, yung mga training programs na ang dami sinaspend ng gobyerno, tapos hindi naman sinusukat kung nagtatranslate ba siya sa livelihood opportunities, yung mga ganon. Kung nagiging kapaki-pakinabang ba talaga? Parang feeling ko lang ang daming nasasayang na pera. And with all the things you mentioned, now I understand why yung tatlong priorities mo kanina, administrative
positive efficiency, human capital, sustainable development. Yun yung nakikita mong priority sa Naga. So, one last question. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, every time I talk about local governance and I give training, ang model of local governance is Naga. Because at the time of your husband, Naga is his brand of leadership is participatory governance. Now that you will become mayor of Naga, what would be the Lenny Robredo brand of leadership for Naga? Ako siguro the same, yung brand ng Angat Buhay na yung ipakita yung that effective, empowering, ethical, efficient leadership translates to better services. Dito nagmumula yung excitement. Natingin ko ang daming pwedeng gawin sa local level. Hindi siya gaya ng Congress na hindi mo kaagad makikita yung resulta ng contributions mo. Pero dito, to a certain degree, meron kang control. Pero at the same time, yung control mo also extends na mag-model ka. Right. Mag-model ka na, yun nga, ng efficient, empowering, ethical, na klase ng pamumuno. Parang what excites me about everything is that ngayon meron kang capacity na mag-innovate. Tapos mag-innovate, tapos mag-create ng mga programs na nag-work and can be replicated elsewhere. Kaya pag parati akong sinasabihan ng supporters na bakit mayor na mas pwede sana mas mataas na posisyon. Ang lagi kong sinasabi, anong definition ng mataas? Right. Kasi kung ang definition mo ng mataas, more responsibilities, I don't think so. Kasi tingin ko kung meron mang grabe talaga yung burden ng responsibilities na kinikerry niya, barangay officials yun. Kasi yung barangay officials, wala talaga silang pahinga. Lahat na problema ng lugar sa iyo idudulog. So parang in a way, medyo naiinsulto ako lagi na ano ang tingin mo sa local officials? Ang baba. Right. Na hindi gustong sabihin na dahil senador ka, mas mataas yung sweldo mo. Mas malaki yung impact mo sa buhay ng mga tao. It doesn't mean that way. Ako ang feeling ko, mas mataas nga yung impact nung nasa pinakababa. Correct. Hihirat sana ako dun sa mga example ng senador, pero hindi na. But last one, ma'am. You've inspired millions of Filipinos. So we have the Kakamping movement. I want to believe, well, I really believe it's a movement. It's not just a group of people Totoo. who wanted you to become president of the country. No. We are still here. And we exist. What is your message to the Kakampings and the non-Kakampings? I think we have a shared mission for the country. But if you have a message for them. This is a message that I keep on repeating at each time I get to talk to supporters. Na sinasabi ko na the fight did not end with the elections. The fight continues. And parang parati kong pinapaalala sa kanila, ano ba yung motivations nyo kung bakit kayo naging active during the campaign? Kasi we saw a lot of people na kahit walang-wala, talaga nagko-contribute what little they had or what little they have. Sabi ko yung pinaka-motivation nyo, may ownership kayo sa fight Na siguro kung ako lang yung pinaglalaban nyo, hindi ganon kagrabe yung passion. Pero alam nyo kasi pinaglalaban nyo yung bansa natin Pinaglalaban nyo the kind of government that you feel our people deserve. Laban na yun, hindi naman natapos sa eleksyon. Right. So sana hindi panghinaan. Siguro yung loss, temporary upheaval yun. Pero dapat yung temporary upheaval, gamitin natin siyang lesson din. Moving forward, paano ba tayo mas magiging effective sa fight? Kasi tingin ko pag ganun yung mindset, tuloy-tuloy. And ako, marami dun sa mga grupo ang nagtuloy-tuloy. In fact, we felt it the most nung nakaraang Typhoon Karina, na one call ang daming nag-activate. So yung mga naunahan mo pa daw yung nasa Pasig River at nasa Germany. Tingin ko yun yung parang power ng empowered na
na tao na Yes. hindi naghihintay na padalhan mo ng anything. Kumikilos na. Saka nag resource mobilization sila on their own. Tapos sinasabi nila na, halimbawa pag binisita ko kasi sila, yung at least naabot ko, laging sinasabi nila na, alam nyo, yung nagpapadala sa amin ng mga tulong, yung mga supporters mo din from Mindanao, yung mga hindi naman affected ng bagyo. So sa akin, parang enough proof ito na ramdam ng iba na sa oras ng kagipitan, nagtutulungan tayo kasi pareho lang yung pinaglalaban natin. So we just keep the fire Oo burning. naman. Oo Eventually, we will get the government that we deserve. Sana. Sana. Una muna yung mga taga-Naga. I think maraming mga local officials na mahuhusay na hindi lang nabibigyan ng masyadong spotlight. Right. Ayan nga, no? Mabilisan lang yung mga batang helmet. Talagang mahaba-haba pa yan, yung chikahan na yan. Pero, dyan nga in-explain din ni Mayor Leni Robredo bakit tatakbo siya as mayor ng Naga. Bakit ito yung point of view niya or yung mindset niya dito papunta yung track niya. Pero, ayan nga, dahil nagkakagulo na ngayon, ang daming lumalabas. gulo-gulo. Ang daming lumalabas na ito ang oposisyon, ito ang mga partido, ito ang mga magkakampi, ito ang lalabanan, ganyan. Tatakbo siya, Oo. tatakbo ka. Puro na- Madaldal, tatakbo. Lahat na tayo tumakbo. Kaya pala yung sinabi yun, kasi may balak siyang tumakbo. Ako na lang ang tatakbo. Ito na lang. O sige, tumakbo na. Sama kaya ako sa fun run. Scholar run. Papuntang. Sa Intramuros, ay totoo, Video Kapar. Ah. Sa March, may scholar run para daw dun sa mga scholar ng bayan. So, Ay, wow. makiki-join tayo dyan, mga bata hello. So, abangan nyo na ako dyan. Pero ito nga, ang dami na nga mga spekulasyon. Pero sabi nga natin, doon sa nakaraang vlog natin, na hanggat hindi galing sa bibig ni Mayor Leni Robredo na hindi siya tatakbo for president, di ba? Wala tayo ibang paniniwalaan. At patuloy akong umaasa. Patuloy pa rin masa. Pero ito nga, nag-flood din sa Messenger, Jogapar, yung mga nagtatanong na, what if nga? Oo. Hindi talaga. Okay? Nagpuntahan na natin to. Parang expect the worst na. O sige. Sige, doon na tayo sa what if hindi talaga tatakbo si Mayor Leni Robredo for president? Next vlog. Ay, next pa? Yes. Ba yan? Pero gusto ko nang malaman, mga kabata helmet, kung sino yung napupusuan nyo, ha? I-comment nyo dito sa video na to kung sino yung napupusuan nyo na pwede natin suportahan kapalit ni Mayor Leni Robredo. I-comment nyo dyan sa pagka-presidente. Pag hindi siya tumakbo sa 2028. Basta i-comment nyo dito kung sino yung sa tingin nyo at napupusuan nyo na pwede natin suportahan at dadalhin natin sa 2028 for president, ha? Jogapar, if hindi tatakbo si Mayor Leni Robredo. Basta i-comment nyo dyan. And babasahin natin yan next vlog at basta abangan nyo. Okay? Basta sabi ko sa boy nila, helmet din ang bukit, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo!